Isang lalaki ang nagkaroon ng basang pintura sa kanyang kamay. Para mapunasan ito, ipinahid niya ang pintura sa gilid ng isang sapatos na nakahiga sa tabi. Dito nagsimula ang kwento ng sikat na three-stripe logo ng Adidas. Nagsimula ang Adidas sa isang napakaliit na pabrika. Dalawa lamang ang nagtatrabaho roon, ang nakababatang kapatid na si Adi at ang nakatatandang kapatid na si Rudy. Ibinuhos ni Adi ang lahat ng kanyang lakas at oras sa pagpapahusay ng mga sapatos. Paulit-ulit niya itong binabago at ina-upgrade. Sa bawat bagong pagbabago, personal siyang tumatakbo ng 10 kilometro upang subukan ang sapatos. Pangarap ni Adi na balang araw, ang pinakamahuhusay na atleta sa buong mundo ay magiging kampyon habang suot ang mga sapatos na gawa niya. Si Rudy naman ay lubos na naiiba. Mahusay siya sa negosyo. Mapapiar man o bentahan, madali niyang nahahawakan ang lahat. Sa loob lamang ng maikling panahon, nakapagbenta si Rudy ng mahigit 200 pares ng sapatos. Pagkatapos nito, kumuha siya ng mga manggagawa, bumili ng bagong mga makina at sinimulan ang malakihang produksyon ng sapatos. Ngunit hindi pa rin nasiyahan si Rudy sa mga sapatos. Pakiramdam niya ay masyadong matigas ang mga swelas, kaya muli niyang sinimulang baguhin ang mga ito. Inalis pa niya ang mga gulong ng kotse ng kanyang kapatid upang gamitin bilang swelas ng sapatos. Ngunit ang bagong pagbabagong ito ay nagdulot ng malaking problema. Maraming sapatos ang naibalik. Nagreklamo ang mga customer na mabilis masira ang mga sapatos. Dahil dito, labis na nagalit si Rudy. Sinigawan niya si Adi at sinabing, dahil hindi nito nauunawaan ang pangangailangan ng mga customer, puro disenyo at eksperimento lamang ang iniintindi niya. Napilitan si Adi na tanggapin ang batikos na ito. Habang lumilipas ang panahon, lalong sumikat ang tatak ni Adi. Halos lahat ng atleta sa Germany ay nagsimulang magsuot ng kanilang mga sapatos. Umabot sa mahigit 200,000 pares ang taunang benta. Ang kanilang negosyo ay naging pinakamalaking kumpanya sa buong rehiyon. Ngunit kasabay nito, nagsimulang tumaas ang tensyon sa pagitan ng magkapatid. Papalapit na ang Olympic Games. Nagtalo sila kung aling mga atleta ang dapat sponsor. Dito nagsimula ang pinakamalaking alitan. Gusto ni Rudy na pasayahin ang mga Nazi at iginiit na sa mga German athlete lamang dapat ibigay ang mga sapatos. Naniniwala siyang makakakuha sila ng suporta mula sa gobyerno, ngunit lubos na naiiba ang pananaw ni Adi. Para sa kanya, hindi mahalaga ang nasyonalidad ng isang atleta. Ang tanging gusto niya ay bigyan ng sapatos ang pinakamahusay na atleta. Itim man siya o hindi aliman, wala itong pinagkaiba para sa kanya. Sa gitna ng pagtatalo, tinawag ni Rudy si Adi na matigas ang ulo. Inakusahan niya itong mas inuuna ang sariling pangalan kaysa sa kinabukasan ng kumpanya. Ngunit nanindigan si Adi sa kanyang desisyon dahil ito ang kanyang pangarap. Pumunta si Adi sa Olympic Stadium, nilapitan niya ang itim na atleta na si Jesse Owens at pinasuot ng kanyang mga sapatos. Pagkasuot ni Owens sa mga ito, agad niya itong nagustuhan. Nang malaman niyang nais ni Adi na isuot niya ang mga sapatos sa kompetisyon, lalo siyang natuwa. Sa huli, lumaban si Owens habang suot ang mga sapatos na iyon. Binrik niya ang mga world record at naging kampyon ng mundo. Sa ganitong paraan, ang matagal ng pangarap ni Adi ay tuluyan ng natupad.